Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga biker na tinatawag na outcasts na papalapit sa isa sa kanilang mga club. Samantala, sinusubaybayan sila ng DA, ngunit pumasok pa rin sila sa loob kung saan mayroong silang laboratorio ng methamphetamine. Ang grupo ay pinamumunuan ni Danny T, na lumapit kay Phil Broker upang ayusin ang transportasyon ng kanilang mga droga. Pinag-usapan nila kung anong paraan ang gagamitin, kasama ang anak ni Danny na si Jojo. Biglang sinalakay ng DA ang lugar at pumasok upang arestuhin ang mga gangster. Humingi ng ulat ang hepe ng DA tungkol sa kanilang undercover agent, at nabunyag na si Phil Broker iyon. Napagtanto ni Danny na si Phil ay isang impormante kaya tumakas siya kasama ang kanyang anak. Binuhat ni Phil ang isang sugatang ahente, ngunit paglabas nila ay sumabog ang lugar. Tumakas si Danny gamit ang kotse, at sumakay naman si Phil sa motorsiklo upang habulin sila. Hindi nagtagal, nakaengkwentro ni Danny ang isang police roadblock kaya napilitan siyang bumalik. Nagharap sila ni Phil na nakasakay sa motorsiklo, ngunit biglang dumulas si Phil, iniwan ang motorsiklo, at pinaputukan ang kotse hanggang sa ito'y sumabog. Nilapitan ni Phil ang kotse upang arestuhin si Danny at binaril si Jojo sa mga binti upang hindi na ito makatakbo. Dumating ang iba pang mga ahente at inutusan si Jojo na humiga sa lupa, ngunit sadya niyang hinayaang mapatay ang sarili. Nalungkot si Phil, ngunit sinisi siya ni Danny sa pagkamatay ng kanyang anak. Umalis si Phil na wasak ang damdamin, at nalaman na matapos maglingkod sa iba't ibang departamento at isara ang kanyang huling kaso, nagbitiw siya sa puwersa. Makalipas ang 2 taon, lumipat ang tagpo sa isang paaralan kung saan naglalaro mag-isa si Maddie, anak ni Phil. Maya-maya ay nilapitan siya ni Teddy Klum at sinimulang bulihin. Itinulak siya nito, ngunit 2 beses siyang nagbabala bago niya ito sinuntok at nabasag ang ilong nito. Lumipat si Phil sa isang maliit na bayan sa Louisiana kung saan lumaki ang yumaong ina ni Maddie. Habang siya ay may ginagawa kasama ang kaibigan niyang si Tido, nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ni Maddie. Agad siyang nagmaneho upang puntahan iyon, at pagdating niya ay nakita niyang ginagamot ng nurse si Teddy sa opisina ng punong guro. Humihingi ng hustisya ang mga magulang ni Teddy, ngunit nilapitan si Phil ng guro na si Susan Hatch. Di nagtagal, sinubukan ng nanay ni Teddy na si Cassie na harapin si Phil, ngunit dinala siya palayo ng sheriff. Nakipag-usap si Phil kay Maddie at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya ito, ngunit sinisi ni Phil ang sarili niya sa pagtuturo sa kanya ng self-defense. Nagkaroon ng sandali sina Phil at Susan na magkasama, at nabunyag na kamamatay lamang kamakailan ang ina ni Maddie, at lumipat si Phil sa Louisiana dahil interesado si Maddie sa pagsakay sa kabayo. Pagkalabas nila, ipinadala ni Cassie ang kanyang asawang si Jimmy upang atakihin si Phil bilang paghihiganti para kay Teddy. Hinarap ni Jimmy si Phil, ngunit nagulat ang lahat nang pabagsakin siya ni Phil, at lalo pa siyang napahiya sa harap ng kanyang pamilya. Nakialam ang sheriff upang paghiwalayin ang dalawa at pagkatapos ay kinumpirma kay Phil na wala siyang kaso. Tinanong siya kung paano niya napabagsak si Jimmy, ngunit iniiwasan ni Phil ang mga tanong sa pagsasabing hindi na mauulit ang gulo. Umalis siya upang puntahan si Maddie, na nagsabing nasaksihan ng mga guro ang lahat. Umalis si Cassie na mukhang natatakot, at habang pauwi sila ay sinimulan niyang pag-alitan si Jimmy at tawagin ito ng kung ano-anong pangalan. Ipinagtanggol ni Jimmy ang sarili, sinasabing nawalan lamang siya ng balanse, ngunit ipinagpatuloy ni Cassie ang pang-insulto. Sinabi niyang dadalhin niya ang isyo sa kanyang kapatid upang asikasuhin si Phil, ngunit binalaan siya ni Jimmy na panatilihin na lamang ang problema sa loob ng kanilang pamilya. Sa ibang eksena, ipinakilala ang ilang gangster na nagpapatugtog ng musika habang gumagamit ng droga. Hindi nagtagal, inistorbo sila ng isa pang adik at marahas na tao na nagngangalang Gator, na nagutos sa kanilang patayin ang musika at paalisin ang 17 taong gulang na babae. Sinuntok niya ang isa sa kanila at binalaan silang huwag nang magluto ng droga muli. Kahit sinabi nilang hindi nila ito ibinebenta at para lamang sa sariling paggamit, pinalayas niya silang lahat at sinabing susunugan niya ang lugar kung makita niya silang muli roon. Pag-uwi sa bahay, pinuri ni Phil ang kakayahan ni Maddie sa pakikipaglaban at sinabing ipinagmamalaki niya na ipinagtanggol nito ang sarili. Tinanong siya ni Maddie kung natakot ba siya kanina, sabay biro tungkol sa nararamdaman niya kay Susan, ang guro sa kanyang paaralan. Umuwi si Gator, at nabunyag na siya ang kapatid ni Cassie.
Hiniling niya rito na takutin sina Phil at Maddie, at kalaunan ay humingi rin siya ng droga mula rito dahil siya ay isang adik. Kinabukasan, naglaan ng oras si Phil kasama si Maddie at kalaunan ay pumunta sila sa paaralan, kung saan humingi si Phil ng tulong kay Susan sa pag-oorganisa ng nalalapit na kaarawan ni Maddie. Hiniling ni Susan na puntahan niya ang mga magulang ni Teddy at humingi ng paumanhin upang magkaayos tungkol sa naganap na away noon. Nagmaneho si Phil upang puntahan si Jimmy sa kanyang pinagtatrabahuhan at humingi ng tawad. Nang hilingin ni Jimmy na humingi rin siya ng paumanhin kina Teddy at Cassie, pumayag siya upang maging maayos ang kanilang samahan. Umalis siya, ngunit habang nasa daan ay tumigil siya sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Gator at sinimulan siyang tuksohin, hinihingi ang pump kahit hindi pa siya natapos magpakarga. Pinatay ng isa sa kanila ang pump at pinilit siyang magbayad kahit hindi pa siya natapos. Hindi niya sila pinansin at nagpatuloy sa paglalagay ng gasolina, ngunit biglang inatake siya ng leader ng grupo na nauwi sa bakbakan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito sa mabilis at nakakagulat na paraan na hindi nila inaasahan. Pagkatapos ng laban, tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanila, ngunit sinabi ng leader na wala, at pagkatapos ay umalis. Habang nasa kanyang laboratorio, natanggap ni Gator ang masamang balita. Samantala, tinanong ni Maddie si Phil kung ano ang nangyari sa kanyang kamay, ngunit nagsinungaling siya na may inaayos lamang siya. Maya-maya, pinahinto siya ng sheriff at pinapababa upang makipag-usap. Ipinaalam ng sheriff na may narinig silang insidente sa isang gasolinahan, bagaman walang nagsampa ng kaso. Tinanong siya ng sheriff kung siya ba ay dating militar, ngunit tumanggi si Phil na magbigay ng anumang detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, tiniyak ng sheriff na nasa kanyang pansin na siya. Dumating si Gator sa bahay ni Phil, ngunit paalis na sina Phil at Maddie sakay ng kabayo. Sinaksak ni Gator ang gulong ng kotse ni Phil matapos niyang mapansin na umalis sila kasama si Maddie at hindi nila napapansin ang kanyang presensya. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay. Nasa tabi ng tubig sina Phil at Maddie, nagbabalik tanaw sa mga alaala ng ina ni Maddie. Naging emosyonal si Maddie at inamin na minsan ay labis niyang nami-miss ang kanyang ina, ngunit sinubukan siyang aliwin ni Phil. Sa loob ng bahay, kinuha ni Gator ang isa sa mga bunny doll ni Maddie. Habang pabalik na sina Phil at Maddie, pumunta si Gator sa isang lalagyan ng mga dokumento kung saan may nakita siyang ilang mga file. Nang suriin niya ang mga ito, nalaman niya ang tungkol sa nakaraan ni Phil, ngunit maya-maya ay narinig niyang pabalik na sila. Kinuha niya ang file at nagtago, kung saan nakita rin niya ang pusa ni Maddie. Kinagabihan, habang nasa kanyang woodwork si Phil, nilapitan siya ni Maddie at tinanong kung nakita ba niya ang kanyang pusa at bunny doll. Nangako si Phil na tutulungan siyang hanapin ang mga ito. Samantala, sinusuri ni Gator ang mga file at natuklasan ang nakaraang koneksyon ni Phil sa mga outcasts at ang kanyang undercover mission na nagdulot ng pagkamatay ni Jojo. Napansin ni Phil na nabutas ang gulong ng kanyang sasakyan, at habang nagpapatuloy siya sa paghahanap ng pusa, nakita niya ang bunny doll na ginupit at itinali sa isang puno. Sa isang club, tumawag si Gator kay Marie at inimbitahan siya sa isang pagpupulong, at nangako siyang makikipagkita sa kanya kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, dumating si Marie, nakasintahan ni Gator at dating biker na nakakakilala sa mga outcasts. Ibinunyag ni Gator sa kanya ang lahat ng sikreto ng nakaraan ni Phil, kabilang na ang katotohanang siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Jojo. Samantala, nilapitan ni Phil si Jimmy at binalaan itong lumayo sa kanyang bahay, sa pag-aakalang ito ang may kagagawan ng mga pinsala. Plano ni Gator na isuko si Phil kay Danny kapalit ng pahintulot na maipamahagi ang kanyang droga sa mga teritoryo ni Danny. Binalaan siya ni Marie na hindi mapagkakatiwalaan ang mga outcasts, ngunit pinilit siya ni Gator na makipagkita sa abogado ni Danny at isakatuparan ang kasunduan. Binigyan ni Phil si Maddie ng panibagong manika kapalit ng nasirang isa, at plano nilang imbitahan ang buong klase nito para sa kanyang birthday party. Nakipagkita si Marie sa abogado ni Danny at ibinigay ang file na naglalaman ng nakaraang buhay ni Phil. Dinala ito ng abogado kay Danny, at nang makita niya si Phil, inutusan niya ang kanyang abogado na gawin ang lahat upang pabagsakin si Phil. Nakipagkita sina Phil at Maddie kina Teddy at Cassie, at sa gitna ng kanilang pagkakaayos, inanyayahan ni Maddie si Teddy sa kanyang birthday party. Kalaunan,
Habang nagtatrabaho kasama si Tido, nalaman ni Phil na kumalat na sa lahat ang balita tungkol sa laban nila ni Jimmy. Sinabi ni Phil na may pumasok sa kanyang bahay, ngunit sinabi ni Tido na hindi maaaring si Jimmy iyon, at iniuugnay niya ang insidente kay Cassie. Ipinagbigay alam ni Tido kay Phil ang tungkol kay Gator, na nagpapanggap bilang mekaniko ng bangka ngunit nagluluto ng droga. Nabunyag na alam ito ng sheriff, ngunit nagagawa ni Gator na suhulan o impluwensyahan siya. Sinabi rin ni Tido ang tungkol sa isang cafe kung saan niya maaaring matagpuan si Gator, ngunit binalaan siyang mag-ingat sa paghabol dito. Sa birthday party, karamihan sa mga tao ay dumalo at naging makulay ang araw. Samantala, nakipagkita ang mga outcasts kay Marie. Dumating si Cyrus bilang leader ng grupo, at nang makita si Marie, tinanong niya kung nasaan si Phil, at ibinunyag na matagal na nila itong hinahanap. Ipinaalam ni Marie kay Cyrus ang mga hinihingi ni Gator, ngunit hindi siya pumayag sa anumang kasunduan at mariing inutusan si Marie na sabihin sa kanya kung nasaan si Phil. Natapos ang birthday party, at habang nagsisialisan ang mga bisita, masayang nakita ni Maddie ang kanyang ama na nakikipag-usap kay Susan. Kinagabihan, pinuntahan ni Gator si Cassie upang pagsabihan itong lumayo kay Phil, ngunit humingi si Cassie ng droga sa kanya. Tumanggi si Gator, at uminit ang kanilang pagtatalo habang sinasabihan niya si Cassie na magbago at tigilan ang paggamit ng droga, habang nakikinig si Teddy sa kanilang usapan. Nakipag-ugnayan si Phil sa dati niyang boss ng DA upang kumuha ng impormasyon tungkol kay Gator, at nalaman niya ang tungkol kay Marie, na kamakailan ay nakipagtrabaho kay Danny. Humingi siya ng litrato nito. Pumunta si Phil sa cafe na itinuro ni Tido, at pagpasok niya ay itinuro ni Tido si Gator. Lumapit siya sa mesa nito, ngunit sinimulan ni Gator ang pag-uusap sa pagsisi kay Phil sa pananakit niya kay Jimmy at sa pananakit rin ni Maddie kay Teddy. Hiniling ni Phil na manahimik siya tungkol sa anumang impormasyong alam nito tungkol sa kanya. Sinabi rin niya na isang duwag na hakbang ang pagpunta sa kanyang bahay, pagbubutas ng gulong ng kanyang sasakyan, at pagsira sa manika ni Maddie. Binalaan niya si Gator na ang susunod na tao na papasok sa kanyang bakuran ay papatayin niya, ngunit itinanggi ni Gator ang lahat ng paratang. Umalis si Phil, ngunit habang papalayo ay natanggap niya ang litrato ni Marie at napagtanto niyang ito ang babaeng kasama ni Gator. Pagkatapos, pumunta si Phil sa pinagtatrabahuhan ni Gator, na nagpapanggap bilang mekaniko ng bangka, at sinimulan niyang suriin ang paligid. Bilang dating ahente ng DA, natukoy niya na ang iba't ibang kagamitan doon ay ginagamit sa pagluluto ng droga, pati na rin ang nakahandang droga. Pagkatapos, naglagay si Phil ng isang electronic bomb trap na maaaring magdulot ng pagsabog kapag binuksan ang mga ilaw. Habang paalis siya, napansin niya ang pusa ni Maddie, ngunit habang binubuhat niya ito, tinutukan siya ng baril ng isa sa mga tauhan ni Gator. Agad niya itong napabagsak. Nang tumakbo ang pusa, hinabol niya ito, ngunit inatake siya ng lalaking nakalaban niya noon sa gasolinahan. Sinimulan siyang pahirapan at pagtawanan ng mga ito, binubugbog at inilulubog sa tubig bilang ganti sa nangyari kanina. Pinag-usapan pa nila ang kanyang anak at sinabing hahabulin nila ito dahil wala nang nagpoprotekta rito ngayon. Sa galit, nagsimula si Phil na lumaban sa mga goons habang naghahanap ng paraan upang makawala sa pagkakatali. Madali niyang napabagsak ang mga ito at kalaunan ay nagawang makawala sa pagkakatali at patumbahin ang natitirang mga goons, tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagsipa sa kanilang leader. Umalis siya kasama ang pusa, kahit papunta na rin ang mga biker. Nalungkot si Maddie nang malaman niyang lilipat sila ng tirahan. Dumating sina Cyrus at ang kanyang grupo sa lugar ni Gator upang itanong ang kinaroroonan ni Phil, at nangako si Gator na ituturo niya ito sa kanila. Hindi natuwa si Gator dahil dinala ni Marie ang mga rider sa kanyang lugar, ngunit ibinigay pa rin niya ang direksyon. Ipinaalam niyang hindi siya sasama dahil ayaw niyang mapansin na sangkot siya. Tumungo sila sa dalampasigan upang magtungo sa bahay ni Phil, samantalang dumating din si Tido upang tulungan si Phil sa mga kabayo. Nakarating na ang mga gangster sa paligid ng bahay ni Phil. May narinig na kakaibang tunog si Tido, ngunit nagpatuloy pa rin sila papunta sa bahay. Sa daan, nakarinig sila ng pag-ungol ng kabayo at nagutos ng isang tao upang tingnan ito. Habang sinusuri ang kwadra, inatake ni Tido ang lalaki at nagkaroon ng bakbakan sa pagitan nila. Napabagsak ng lalaki si Tido,
ngunit nang tangka nitong abutin ang kanyang baril, sinaksak siya ni Tido gamit ang isang tinidor sa hardin. Nag-iimpake si Phil nang dumating ang mga gangster malapit sa kanyang bahay. Ilang beses na bumusina si Tido upang bigyan ng babala si Phil, ngunit nabaril siya sa kamay. Narinig ni Phil ang putok kaya tinawag niya si Maddie. Habang napapaligiran ng mga gangster ang bahay, dinala niya si Maddie sa ibaba at sinabihang manatili roon hanggang sa makabalik siya. Naghanap si Maddie ng mapagtataguan. Kumuha si Phil ng baril at naghanda, habang hinahanap naman sila ng mga gangster. Dalawang lalaki ang lumapit sa pangunahing pintuan, ngunit pagkapagbukas nito, nabaril ni Phil ang isa at sumiklab ang labanan sa loob ng bahay. Napansin si Maddie kaya tumakas siya upang iligtas ang sarili at tumakbo papunta sa kagubatan. Tinawagan ni Marie si Gator upang ipaalam na naging magulo na ang sitwasyon, habang patuloy namang nakikipaglaban si Phil sa mga gangster. Hinabol ng isa sa mga gun si Maddie sa kagubatan, ngunit bago pa siya nito mabaril, naunahan siya ni Phil at nailigtas si Maddie. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ni Cyrus si Phil, at tumakbo si Maddie patungo sa dalampasigan kung saan niya nakatagpo si Marie. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Cyrus at Phil. Hinikayat ni Marie si Maddie na sumama sa kanya. Lalong tumindi ang laban ng dalawang lalaki, ngunit napilit ni Marie si Maddie na sumakay, habang nakalamang si Phil sa laban at tuluyang nagwagi laban kay Cyrus. Sa kasamaang palad, kinidnap si Maddie ni Marie, at pinanood ni Phil ang kanilang pag-alis ng walang magawa. Dumating ang pulis sa lugar, at iniulat ni Phil ito sa sheriff. Sandali lang, napansin niya si Tido na nasugatan, at tumawag para sa mga paramedics. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Maddie, na naglarawan kay Marie kay Phil, at iminungkahi ng pulis na subaybayan ang telepono ni Maddie. Kalaunan, nakarating sina Marie at Maddie sa bahay ni Gator, at nang ilarawan ni Maddie ang lugar, nakilala ito ni Phil at diretsyong nagmaneho papunta doon. Dumating si Gator sa lugar at nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit nang sabihin ni Marie na kasama niya si Maddie, nagalit si Gator. Sinisisi niya si Marie sa pagdadala ng saksi sa kanyang teritoryo at hinugot ang kanyang baril upang patayin siya. Kalaunan, dumating sina Cassie at Jimmy sa bahay ni Gator, at tinanong kung narinig niya ang mga pamamaril. Ipinaalam ni Cassie na naiulat na nawawala si Maddie at tinanong kung sangkot siya, ngunit itinanggi ni Gator ang lahat, pati na ang pagkidnap kay Maddie. Kinukuha ni Marie si Maddie palabas, ngunit narinig ni Cassie ang boses nito sa loob at lumapit upang tingnan. Nang buksan niya ang ilaw, na-trigger niya ang patibong ni Phil, na nagdulot ng pagsabog at pagkasira ng laboratorio ni Gator. Sinubukan ni Cassie na iligtas si Maddie, ngunit galit na galit si Gator at pinuntirya si Maddie bilang paghihiganti. Nagkaroon sila ng sagupaan, at biglang binaril ni Gator si Cassie sa tiyan at dinala si Maddie. Habang umaalis si Gator, dumating si Phil at sinimulang habulin siya sa highway. Nagpatuloy ang habulan, at sinubukan ni Phil ang lahat ng paraan upang iligtas si Maddie, ngunit mas mabilis magmaneho si Gator at naiwan siya. Sinimulan ng pulis na harangan ang lahat ng posibleng daanan upang pigilan si Gator, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng tulay. Sinubukan ni Phil na dumaan, ngunit naaksidente ang kanyang sasakyan at tumaob. Sa huli, huminto si Gator at lumabas upang lapitan si Phil, at iniutos ng sheriff sa kanyang mga tauhan na huwag barilin dahil naruroon si Maddie sa tulay. Habang itinutok ni Gator ang baril kay Phil, ginamit ni Maddie ang pagkakataon upang ilihis ang kanyang pansin, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ama. Tinutukan ng baril ni Gator si Maddie, ngunit ginamit ni Phil ang distraction upang lumabas sa kotse at labanan si Gator ng walang awa. Binugbog niya ito ng paulit-ulit bago itutok ang baril sa ulo niya upang tapusin. Ngunit tiningnan niya si Maddie at nagbago ang kanyang isip, sinasabi kay Gator na si Maddie ang nagligtas sa kanya. Pinatawad niya ito at niyakap si Maddie. Dinala ng mga paramedic si Cassie habang umalis sina Phil at Maddie sa lugar. Kalaunan, binisita ni Phil si Danny sa bilangguan upang bigyan siya ng babala, na nagtapos sa pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.